Kumusta mga kapango? So mag-open na ako, no, kasi hindi nila sinasabi yung mga nag-abroad doon sa tungkol sa mga scar sa lungs, sa peklat sa baga, yung mga ganong bagay. Pag nag-abroad tayo, 'di ba? Pag sa Pilipinas lang kasi tayo nag-apply ng trabaho, tapos doon din tayo nag-medical. Hindi naman sila mabusisi sa mga ganyan, 'di ba? So, ikukwento ko lang yung mga naranasan ko tungkol nga doon. Kasi, isa ako sa mga na-detect na mayroong peklat sa baga. So, ayun nga, nagpasa ako ng mga... Kasi gusto ko mag-abroad, papuntang Japan, kaya nagpasa ako ng mga resume sa iba't ibang mga agency. So, sinuwerte naman tayo at nakuha tayo ng isang agency. Tapos, pinili tayo ng employer natin. So, nung nagpo-process na kami ng mga requirements, ng mga ganyan, syempre, pumasa na tayo sa interview, magme-medical na tayo. Tapos, yung mga requirements natin, ay pass na natin. Nung nag-medical kami, unang medical, ano pa lang yun, parang kasi tatlo yung medical na gagawin natin. Yung una, yung parang initial lang, o tinatawag na, may medicalin ka muna ngayon, tapos mag-aaral ka. Tapos, yun na, mag-aaral ka. Di ba may mga expiration date yun? So, nag-aaral na kami. Okay naman yung medical ko, okay naman siya. Hindi, nag-aaral na kami. Tapos, yung pangalawang best, pinag-medical ulit kami. Kasi lang may nangyari doon sa agency namin na hindi ko na nagsasabihin, tsaka hindi ko na nang-aanuhin kung ano yung mga agency na kumuha sa amin. Tapos, nilipat kami sa ibang agency. Yung sa ibang agency na yon, doon, nung una pa lang na na medical namin, na-detect talaga ako na meron daw akong peklat sa baga. Syempre, ako kabado kasi, parang sa atin kasi kapag pag na-detect ka sa medical na meron kang peklat sa baga, di ba? Parang napaka-big deal noon sa atin. Parang, baka hindi ako makaalis, baka makancel ako ng employer ko. Yun ang pakiramdam ko, gumawa ang buong mundo ko. Hindi ko alam ang gagawin ko kasi syempre na yun eh. Parang yun na lang yung kailangan kong ipasa. Okay na ako, aalis na ako, makakaalis na kami. Kasi na yun eh, pangatlong medical na yun. Sa pangatlong medical, yun ang nangyari sa akin. Hindi na-detect nga na mayroon akong peklat sa baga. Iniisip ko, paano ako nagkaroon ng peklat sa baga? Hindi naman ako nagkakasakit, hindi naman ako nagka-TB. Kasi ang alam ko, kasi pag nagkaroon ka ng peklat sa baga, ibig sabihin, nagka-TB ka, di ba? Nagkasakit ka ng, malala sa baga mo. Sabi naman ng nanay ko, tinanong ko nanay ko, nung malit ba ako? Meron akong ganyan na sakit. Siyempre, gumawa ang mundo ko kasi akala ko talaga hindi ako makakalis kasi nga, meron akong peklat sa baga. Pero malit naman lang yun, malit lang. Tapos, di sinabi ko sa agency ko, sabi niya, bakit totoo ba yan, ganyan? Sabi niya, sige, ganito na lang gawin mo, magpa-second opinion ka doon, pinirepair na naman nila ako sa ibang ospital, sa ibang, hindi ko na rin sasabihin ko anong ospital, sa ibang ospital, ulit ako, nagbayad ulit ako, syempre, gusto kong umalis kahit anong gagawin ko, kahit sana ko muna ng pera, gagawin ko, Pero ganun pa rin yung niya, ganun pa rin yung, yung nagresulta niya, tapos yung, yung minom daw ng gatas, yun, minom pa rin ako ng gatas noon. Minom ako ng gatas, tapos, daw ako, yung minom na ako ng maraming tubig, ginawa ko din yun, pero, huwag daw akong huminga ng malalim, ganun. Hindi naman. Pero hindi pala totoo yung makikita talaga kahit di ka huminga o huminga ka. Nakikita talaga nila. At saka nakita ko talaga, pinakita talaga sa akin na napakaliit lang na butas na nasa lungs ko. Tapos tinanong ako kung nagkaroon daw ako ng TB, kung naggamot daw ng 6 months. Sabi ko sa kanila, hindi naman po ako nagkakaroon ng TB, hindi nga po ako inubo eh. Tsaka wala naman po akong sakit na sa lungs mismo, sabi ganyan. Tsaka wala akong nararamdaman kahit sabi ganyan. Ang ginawa nila, nirefer nila ako doon sa Makati Medical Center yata yun. Manila Medical. Basta doon. Nirefer nila ako sa pulmonologist na na specialista.
ang hirap ng pinagdaanan ko kasi ang dami kong ang dami nilang inano sa akin. Basta kailangan may certificate na ganyan. Di ako pumunta naman sa pulmonologist kasi nga para nga malaman ko ang dami nila. Pagdating ko doon napakadaming may mga sa baga. Tapos may nakausap ko doon na lalaki na hindi niya malaman kung bakit nga daw nagkaroon ng ng scar siya sa bagay, hindi naman nga din daw siya nagkakaroon ng mga sakit katulad ng TB. Sabi ko, ako nga rin, hindi ko alam kung bakit ako nagkaroon ng scar na maliit sa baga ko. Tapos, sabi nung isa naman siyempre, alam mo naman, mga chismosa, no? Tsaka pag naboboring tayo, no, yung pila-pila, di ba, sa mga pila-pila. Kahit sino lang kakausapin mo kasi naboboring ka at saka ang tagal nung mga pagtatawag ng mga doktor, Discolor yung doktor hindi pa narating. Di ayan nga kwentuhan, di ba? Syempre may mga number yung kasi nung unang dumating may number tapos uupo ka. Syempre yung katabi ko kinukwentuhan ko kasi naiinip na ako, alam mo naman tayo madaldal. Tapos sabi niya sa akin, sa akin naman, yung sa kanan ko yung sa kaliwa naman, sabi naman niya, ako naman okay naman, normal naman. Pero nakita kasi na sa x-ray nga, meron ngang parang butas. Ngayon, nga daw siya sa pulmonary para lang daw na talagang ma-sure nga na wala nga. So, yung sa kanya naman daw, parang normal lang naman daw na hindi talaga siya butas. Adi nung ako sumunod na ako, tinanungan niya ako kung nag-smoke daw ako, kung nagiinom daw ako ng alak. Ako, hindi naman po ako nag-smoke, hindi rin ako nagiinom ng alak. Tapos sabi niya, nagkaroon ka ba ng TB, naggamot ka ba ng 6 months? Ganun, sabi na ako sa akin ng pulmonologist. Sabi ko, hindi naman po ako wala naman po akong sakit sa baga. Hindi na rin naman ako nagkaroon ng TB. Hindi naman ako naggamot ng 6 months. Ang tanong ko sa doktor, bakit po kaya nagkaroon ako ng ganyan? Ang sabi naman sa akin ng doktor, kaya siguro ka nagkaroon ng ganyan. Nung bata ka, nagkaroon ka ng bacteria infection, pero hindi siya natuloy as TB. Yun daw. Parang ubo lang siya na nagkaroon ng infection, pero nalabanan. Kaya lang, nagkaroon ng maliit na sugat nga doon sa lungs. Pagkaroon pala, tapos gumaling ng kusa. Pero hindi siya TB. Tapos sabi sa akin, hindi naman porkit nga daw na may butas yung nagkaroon na daw ng TB. Yun nga sabi sa akin. Tapos sabi ko siguro nga, baka nung bata pa daw ako, nagkaroon nga daw ako ng ubo. Tapos may infection sa baga. Pero kusang gumaling. Kusa siyang gumaling dahil sa immune system ko, ganun na. Tapos inanuhan niya ako na meron nga daw pero hindi naman active ganyan na na set nga daw ganyan. Sobrang nakahinga ako ng maluwag. Pero syempre, nung pinasa ko yun sa sa agency namin, syempre ang employer naman sa employer pa rin talaga magiging sila yung magiging last na desisyon para kung gusto ko nilang kunin o hindi. Kaya ang nangyari noon, kung meron talaga akong scar, meron akong certificate ng pulmonary, tapos binigyan nila ako ng waiver na ako sakasakali daw na may mangyari na ganun-ganun, tapos pinapirma yung nanay ko, tinawag yung nanay ko. Pinapirma sa akin, tsaka pumirma din ako na katunayan nga na meron nga akong scar, tapos wala, yung pagdating nga doon, wala ngang pagdating sa Japan, parang wala silang responsibilidad tungkol nga doon kasi meron nga talaga. So yun, ang daming pinagdaanan sa mga butas ng mga TB, yung butas ng baga. Pero sa mga gustong mag-abroad, sa mga alam nilang na may butas sila sa baga, para sa akin hindi na siya big deal. Basta makapagpagamot lang po kayo ng 6 months. 6 months tapos talagang full recover kayo, hindi na siya active yung TB. May pag-asa po kayong makapag-abroad sa Japan o kahit sa ang bansa man. Tingnan naman ako dito. Nandito na po ako sa Canada. Pero ang dami ko rin ginawang kasi na-detect din nung papunta ako na dito sa Canada, na-detect din nila na meron ako nga sa buti na lang yung meron akong certificate ng pulmonary at saka meron pa akong ginawang mga process para lang ma-approve yung pagpunta ko dito. Kalak na wala ng pag-asa. So yung mga meron po dyan, huwag po kayong mawala ng pag-asa. Makakarating din po kayo sa mga gusto ninyong puntahan.
Thank you! Bye-bye!